Pambihirang yan. Sama yung walong, baril sa lo. John Vic! Hindi pwede! Kami nagpinto! Aray! Aray-aray! Okay. Sama ko si Senator Robin Padilla, sir! What's happening? Oh my God! Kalmaan mo lang. Tawa-tawa lang kami ni Sen. Robin. Kalmaan mo lang, madam. Huwag kang masyado kamado. Laban lang ho tayo mga kababayan. Tuloy ang hearing sa kabila ho ng di umanong pagpigil nitong si DILG Secretary John Vic Remulla sa Brave 18 nakapasok pa rin ho sila sa Senado. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community yung join button nandyan lang ho sa baba. Pagkatapos ho natin pinanood yung video na yan, itong si Ate Mean Los Baños, pupunta ho tayo sa Senado na kung saan magsasalita ho itong si SP Cayetano at itong si Blue Ribbon Committee Chairperson Pia Cayetano. Ito ho muna tayo mga kababayan. Good. Hey, ma'am. Ma'am, tuloy yung Blue Ribbon hearing. Si Senator Robin Padilla kasama niya si Sir, tuloy po yung Blue Ribbon, sir. ay si Senator Pia Cayetano. Excuse me. Ito naman si Ate Mea. Ate Mea, ang init ng sitwasyon. Tabi-tabi ka na muna. Ay ano na lang, antabay na lang sa mga Sir, hindi kaganapan. kailangan manakit. Ma'am, tuloy po ba yung Blue Ribbon Ang hearing? OA naman itong si Ate Mea. At hindi kailangan manakit. Isalit mo yan, baka mapakan ka. Ayan na naman tayo, Ate Mea. Pambihira naman. Ganyan din tayo noong Senate siege Yung ka na naman nag-uumpisa ka kaaga-aga, pambihira naman tong si Ate Mean Los Baños. Sir, tuloy Hindi kailangan Senator manakit. Robin, tuloy po yung Manakit ka agad? Sir, Later na. oo nga, ma'am. Ba't naman po ganun, ma'am? Opo. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Okay po. Thank you po. Kuya, huwag kang makulit, Ate Mean, kasi naman Hindi mong parang ang dating lahat na lang. Thank you po. Mamaya na lang. Ma'am, pakaraanin mo lang ako. Inaanak. Sige, sir. Thank you po. Pakalat-kalat ka kasi, Ate Mean. Ay, total cinema. So, siya kasama natin si Senator Pia Cayetano, ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sorry. Kasama niya si Senator Robin Padilla. At sabi niya, i-address niya yung mga questions kung tuloy yung Blue Ribbon hearing, but pwede natin siyang sundan, Ano, darating ba si Senator Bato? Gano'n? Diyan tumakbo si Sen Bato Yan ata, hindi ako nagkakamali dyan tumakbo si Sen Bato. So, nandito tayo sa may first floor ng Senate building. Nakikita natin si Senator Robin Padilla at Senator Pia Cayetano. Kasunod lamang tayo sa kanya, Okay. Alright. So, naunang sinabi ni Acting Senate President Alan Cayetano na hindi tuloy ang Blue Ribbon hearing. Pero narito ngayon ang chairman ng Blue Ribbon bago palitan ni Senator Erwin Tulfo at Senator Pia Cayetano. Paraanin lang po. Aray ko. Ate Mean naman kasi. Matitiris ka pa dyan. Tabi, Ate Mean. Jo. Sir, sorry. Free po. So, nandito yung mga guests ay pinatawag ng Blue Ribbon hearing pero mukhang nagkakaproblema dahil hindi pinapapasok, Hindi pinapapasok. Papasukin yan. Senator Robin.
Excuse me. Oh, wala. Walang hindi pwede. Hindi pwede. Ano ba't pipigilan nyo? Pasukin nyo mga yan. Ito yung 18 Marines, ano, at sinasama ni Senator Pia Cayetano. Ano? Wait lang. Hindi. Walang tulakan. Okay. Mga senador yan. Mga senador din yan. Oh, hindi papasok yan. Oh. Okay, so pumasok yung 18 Marines, ano, isinama ni Senator Pia Cayetano. OA mo naman. Ate, may anak OA mo. Ano? Okay. Hirang yan. Ate, may anak OA mo naman. Okay, so Sinama lang. nakapasok yung mga 18 Marines na kasama sa guests sa Law for the Blue Ribbon Committee at isinama sila ni Senator Pia Cayetano. Up. Hindi. Oh my God! Senator! Ay, si John Vic. sila! Anong ginagawa dyan ni John Vic? Secretary John Si Vic John Remulla! Vic. Anong ginagawa? Pinipigil Tulak lang, sila John Senator Vic. Robin Padilla! John Oh Vic. my God! Senado yan. Senado yan, John Nakuha Vic. sila Senator Pia Cayetano! John Vic, Senado yan. Senado yan, John Vic. Wala ka sa Malacanang. Ang baboy mo, John Vic. Sama yung Ang bihirang yan. sama yung walong Marines, ano? John Kasama Vic, ko si Robin hindi Padilla. pwede. Sila sa lahat kami ng pinto! Aray! Aray-aray. Okay. Sama ko si Senator Robin Padilla. Sir, what's happening? Oh my God! Kalmaan mo lang. Tawa-tawa lang kami ni Sen. Robin. Kalmaan mo lang, madam. Huwag ka masyadong kamado. Sa liit mo kasing yan, masyado kang manghang. Senator Robin, anong nangyayari po? Okay lang yan. Okay. So, kagit-gitan sa likod, sa ilalim, sa baba dahil hinarang ni Secretary John Vic Remulla. Sila Senator Pia Cayetano at Senator Robin Padilla. Nandito po ba sila? Sila na lang magsalita. Okay. So, mga kapatid, nagkagit-gitan sa first floor dahil Naipasok po ba? Naipasok na Dahil- yung senator? ipinasok ni Senator Pia Cayetano, sinabay niya yung 18 Marines. Pero nakita natin na hinarang siya ni DIL. Walang yung John Vic Remulla daw nagkalat sa Senado. Sinto talaga. Si Ang Secretary bihira yan. John Vic Remulla. Okay. Hold on. Ito na. Si Adner Biosa. Okay, so what we can see right Kalmaan mo now, lang. ito yung mga Marines, ano? Ano po nangyari sa labas? Senator Robin Padilla, kasama po si Senator Cayetano. Okay. Wala kanya nagkakagulo siya. Nagkakagulo sa Malacanang. Parang kapatid, nakikita ko na, John Vic, itulak mo, John Vic. Ano ba yan, John Vic? John Vic, itulak mo. Need an update. Galing tayo sa first floor ng Senado kung saan hinaharang yung pagpasok ng resource persons. Buwaba sila Senator Pia Cayetano at Senator Robin Padilla, nasundan natin siya. At ang ginawa ni Senator Pia ay isinabay niya itong 18 Marines, ano, para makapasok. At talagang nagkaroon ng struggle dahil pinigil ni DILG Secretary John Vic Remulla. Lalo sila Senator Robin. Kung wala naman tinatago, bakit nyo pinipigilan? Bakit ayaw sumunod ng OSAA? Ayaw sumunod ng OSAA. Ayaw sumunod ng... Padilla. Pero sa huli na naig, ano, at nakatakas, nakatakbo sila Senator O Pia. At nasasabihin mo nandito kay siya. Senator Robin yan, Ma'am Mean Los Baños. Kundi dahil sa kanya, baka nadaganan ka na doon. Loob ngayon, yung mga 18 Marines na Kaya minsan nga ayaw kong panoorin tong si Ate May. Imbis na magseryoso tayo, natatawa tayo sa kanya. Yung typical na typical reporter. Yan ang training nila. Dapat pag may komisyon, dapat pati yung modulation, yung reaction mo, yung nginig ng boses mo, dapat nandun eh. Tayo sa PH Update, wala naman ho tayong training ng ganyan. What you see is what you get. Diba? Deal with it. kasama sa guests for the Blue Ribbon hearing. Tuloy yan. Walang pipigil. Nandito na rin ngayon mga kapatid, Senator Alan Peter Cayetano. We also see Senator Pia Cayetano, ang Blue Ribbon Chairman, bago pinalitan ni Senator Erwin Tulfo. And we also see Senator Robin Padilla.
Attorney Baligod, kasi Attorney Baligod na nakapasok na rin Solid to. Solid tong part na to. Mamaya, Dito, i-replay natin yung sa may kung paano plenaryo. tinulak ni Senator Robin Padilla. Ito si John Vic mula. Saludos sa Robin! Ang bira kayo dyan, hindi. tensyonado talaga mga kapatid dito sa loob ng plenaryo dahil nga Let's go! ang sinasabi ni Acting Senate President Win Gatchalian dapat walang pagdinig ang Blue Ribbon ngayon. Hindi papasukan yung resource persons pero talagang ipinilit na maipasok sila dito kasama sila Attorney Baligod at itong mga Marines na sinasabing naghatid ng mali-maliatang pera kila Zaldico. Kayo na nagkagit-gitan sa may first floor kung saan naroon nga rin at pinitigil ni Secretary John Vic Rimulya yung pagpasok ng ilang mga resource persons. Okay, so we'll try natin i-locate. May 6 pa daw na kailangan pumasok. Okay, alright. So, we'll try to locate kung nasaan yung 6 pa, na sinasabing kulang pa na resource persons. Lahat po ng media, pinagano dito, sir. Lahat po tayo. Wala pong tao dito. Doon na lang po. Doon na lang. Sige po. Okay. Sobrang pagigipit ko. Tsaka ayaw nila madinig yung mga tao. Papasukin na nila sir, no? Papasukin na po. Wait lang po. Kailangan po. Thank you po. Yan siya, yung mga sundalo pa kasama sa 18 Marines, mga kapatid. Pasok! Pasukin niya. Pasukin niyo mga yan. So, nakapasok na, kompleto na. Kompleto na, palakpakan. Yung Ate Mian, job well done ka dito sa isa na to. Palakpakan natin si Ate Mian. Importante yung makita natin to, yung pagtulak ni John Vic, pagpigil sa 18 Marine. Maghahalo ang balat sa tinalupan ngayong araw na to. Ito siya. Ito. Ito ang tagpo na kung saan hindi tayo nagpipay attention si PH naman kasi. Ito yung tagpo na kung saan bawasan natin i-slow mo ko para talagang solid yung dating. Ayan. Solid. Slow mo natin. Ayan si Sir Robin yung nakapula. Marines na kasama sa Si John Vic ang yan si John Vic. Sabi si Sir Robin. Teka lang. Sinama sila ni Senator Pia. Ayan. Ay si John Vic. Pinipigilan ho niya si Sir Robin. Ayan na. Wala. Kulang ka sa training, kulang ka sa calcium blood. Hindi ka makakapalaki. Ayun mga kababayan, nakikita nyo. Wala, John Vic. Wala. Ba't mo pinipigilan? Napaano ka John Vic? Sigaw ka pa. Hindi ka naman pala makakapalag. At pinipigil siya Senator Lang yung SILG yan. Robin Padilla. Oh my God! Total cinema ko talaga. Pambira. Ito, dito ko ilalagay. Yung tagpo na, yan ang gusto ko. Ito ng ating Senator Robin Padilla, talagang yan. Higa nga siya ang, siya yung isa sa mga kapanalig natin dyan sa Senado, di ba? Salamat, Sir Robin, at kundi dahil sa'yo, baka hindi makapasok yung 18 Marine, no? Isa ka sa mga... Oh my God! Senator! Andito siya! Punta na ko tayo sa Senado. John Vic, mababatukan ka na naman. No? Nakapasok. Ito tayo. Excited na ako kay Saldi ko. Sorry.
Let's go. Tuloy ang hearing. Thank you Lord, thank you Lord. Answered prayer ho tayo ngayong umaga na to. Answered prayer. Pakilagay naman ho dyan thank you Lord. Di ba? Lagyan ho natin ng thank you Lord sa baba, no? Sa kabila ng napakaraming komosyon, eto ho tayo. Tuloy-tuloy ang hearing sa Senado. Ba't hindi naka-live ang Senado? Dapat naka-live para ikangay nasa record ng Senado yan. Dapat naka-live tayo. Ano nangyari dito? I-live natin yan. Senate, pambihira, i-live natin yan. Hindi pwedeng mainstream media lang ang naka-live. The reason why I have to start by thanking every single person here. I'd like to thank the staff and our media friends for Yan, allowing media. this event to take place. The reason why I have to thank all of you is because dun sa first floor, may mga nagsasabing hindi papapasukin ng resource persons natin. So kailangan ko po silang sunduin. Nung sinundo ko naman, ang ating staff doon, napakaayos naman, humihingi naman ng mga pangalan, mag-register daw sila as guests. Sabi ko, there are guests. So walang problema, pinapasok po sila. Maraming salamat sa inyo. Our media friends, you're always welcome to cover. Pasensya na parang nagkaroon ng konting gulo, but definitely we do not in any way intend for any of you not to be able to cover our events here in the Senate anytime. On that note, nagulat lang ako kasi maayos naman. Sabi ko dun sa ating resource person, halika na, sinusundo ko kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko dun si Secretary John Vic Remulla, tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Di ko rin nakalain na yung Senate Na-deliveran din ho ba kaya ng maleta itong si John Vic Remulla? staff, yung media, dahil nasama na kayo doon. Kayo pa nakatulong na marating ako dito sa hearing na to. Si ano si Mian? Si Ate This is the Mian. Senate. This is the halls of democracy. We will hold our hearing and we will continue. So hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy. Good morning again po sa inyong lahat. Before I begin, I'd like to address a very important thing. Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, this committee on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and Ibang klase ho itong mga Cayetano na to. Ibang klase ho ang mga Cayetano na to. Hindi sila para labanan ang gobyerno. Hindi para lang ho sila sa katotohanan. Grabe ibang klase to. unequivocally, that session was invalid. Wala po silang 13. Kahit grade 1, marunong magbilang. Kailangan ng 13. So wala ho silang authority gawin yung mga ginawa nila. The 1987 Philippine Constitution states, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. May narinig ko kayong 22? Wala, 24. Article 6, Section 16.2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Majority vote is 13. When 12 senators convene and purportedly held session, how can that be valid? Nung tumayo po si Senator Gatchalian, sinabi niyang, ang dami hong posisyon, di ko na maalala lahat. Acting, presiding officer, Senate President Pro Temp, Acting Senate President. Paano ho nangyari yon? Buhay pa po si Senator Legarda. Kailangan po 13. Sabi nga the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Buhay pa po si Senator Legarda, hindi pa po siya pinapalitan. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng another Senate President Pro Temp. I also say this for the sake of our staff na litong-lito na sa ginagawa ng mga kasamahan natin. Yan po ang reason kung bakit tuloy ho tayo, because I would happily give up this position. Alam niyo po yun, hindi ko pinapangarap na maging chairman dito. I'm just doing my job. So I just needed to lay that on the basis para hindi na issue yon kung bakit ako nag-hearing, kung bakit tayo may hearing today. Hindi lehitimo yung ginawa nila kahapon. I have a longer speech
But because of the events that have transpired, I want to give the floor to the Senate President, and then I will turn this over to the subcommittee chairman, Senator Marcoleta. I have already issued a letter to him. Later on, babasahin ko. Nasa karapatan ko din po yun as chairman of the committee. Kine-question din yun nung sinabi ni Senate President na magkakaroon ng subcommittee. Napakaliwanag din sa rules namin. The chairman can create any subcommittee anytime. It can be verbal, it can be written, it can be text. Lahat na ng versions na yun ginawa ko. So valid po itong pag-create din natin ng subcommittee. In any case, nandito din po ako. Pero may hearing din po akong isa tungkol sa taxation. Baka mamaya kailangan ko din sunduin sa baba yung mga mag-hearing ng mga kasama kong resource person for taxation. Anyway, I will give the floor to the Senate President. Thank you. Katotohanan, basis ng ating paniniwala sa Diyos, basis ng ating paniniwala Thank sa you, isa't Lord. isa Thank you, sa Lord. lipunan Maraming na salamat to. po. Natuloy Basis ang ng lahat. ating 1980. Natuloy ito dahil kalooban ng Panginoon. Natuloy ito dahil gusto ng Panginoon, meron siyang gustong ipakita sa sambayan ng Pilipino. Okay? Kasi nangyayari ang mga bagay-bagay dahil pinagkaloob yan ng Panginoon. Nagdadaan man tayo sa kung ano mang pagsubok. Di ba? Nangyari itong mga bagay na to, merong dahilan ng Panginoon. Di ba? Kaya i-share natin itong video, i-share nyo yung mga ibang video, lahat ng makikita yung video, share nyo. Basta related dito sa mga paksa na to. 87 Constitution ay katotohanan. Let's start out and make it this very clear. This is not against the administration. This is not for the administration. This is not for any political party. I ran in 2022 as an independent. I became Senate President with 13 people with different political belief. This is about the truth. So let me read this into the record. Revised Penal Code as amended by Commonwealth Act number 264 restored by EO number 187. Acts tending to prevent the meeting of the Assembly and similar bodies. The penalty of prison correctional or a fine ranging from 200 to 2,000 pesos or both shall be imposed upon any person who by force or fraud prevents the meeting of the National Assembly, Congress of the Philippines, or any of its committees or subcommittees, constitutional commissions or committees or divisions, or any political board, or city or municipal council or board. Article 144, as amended by Commonwealth Act 264 as restored by EO 187, disturbance of proceedings, the penalty of arresto mayor or a fine of 200 to 1,000 pesos shall be imposed upon any person who disturbs the meeting of the National Assembly or any of its subcommittees, committees or subcommittees, constitutional commissions or committees or divisions thereof, or any provincial board or city municipal council or board, or prevent or in the presence of any such body should behave in such a manner as to interrupt its proceeding or to impair the respect due to it. I shouldn't have to read this. We do not want to put the Senate staff in the middle. But I invite the Blue Ribbon Committee staff, I invite the staff of the Senate, while thanking the Office of the Sergeant at Arms, thanking the ladies and gentlemen who opened the doors to us today, who assisted Senator Pia to make sure that our resource persons are here today. As a point of order, Madam Chair, Rule 3, the President, his duties and powers. Section 3, letter E, to have general control over the session hall, the antechambers, corridors, offices of the Senate. Nandyan din yung power to dismiss any employee for cause, which dismissal in the case of permanent classified employees shall be in conformity with the civil service laws. I agree, let's not put the burden on the employees, but now it's a matter of conscience. Ladies and gentlemen of the Senate, you know the law. You work for the Senate. You work for lawmakers. You work for the Republic of the Philippines. Alam niyo kung anong tama at mali. Salamat, maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi sa lakas o galing ng kung sino man, kaya natuloy ito dahil pinahintulutan ng Panginoon. Ha? Ano tayo ngayon? Lagi tayong dapat, yan ang sandigan natin. Sumandig tayo sa ganito, sumandig tayo sa ganyan, pinaniwalaan natin ganito. Maniwala lang ho tayo sa Panginoong Diyos.
At itong bansa na to ika nga may lalagay sa tamang landas. Base sa aking monitoring ha, siguro ano ho tayo, viewer peak nasa 1 million. 1 million ho. Live viewer dito sa live viewer na tong live na to. Doon sa Kasi inadadal ho natin ng mga platforms, lahat ng siguro nagpipik ho tayo ng 1 million. Lampas. 1 million lampas yung live viewer. hindi nakakasiguro, let me read you the rule. Section 1, the Senate shall elect in the manner provided hereafter provided a president pro tempore, a secretary, a sergeant at arms. These officers shall take their oath of office before entering the discharge of their office, their duties. Section 2, the officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. All its members, 13 po ang kailangan. Should there be more than one candidate, etc. So, the legitimate Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the President. Siguro naman po, I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional and spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin, yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay na natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon, na sunod-sunod ang kanilang manifesto, pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam nilang mali at hindi malturo sa kanilang mga estudyante. Sabihin nyo na po, sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Galing. Magaling tong si mahirapan kayo dito para dun sa Team Kokak ha, mga team Maletagang, mahirapan kayo dito. Nag-press con po Magaling kanina. tong si SB. Nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami magpag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin ng Pilipino ang konstitusyon at ang katotohanan. SP. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentlemen in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanilang sinasabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, ma-testing natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair. Salamat, SB. Salamat. Senator Salamat sa pakikipaglaban mo sa sambayan ng Pilipino. Salamat, SB. Dante Marcoleta. Hindi kay Sara ha. Linawin ko, hindi kay Sara. Hindi kay Duterte. Hindi kay Tatay Diggs. Hindi sa DDS. Pakikipaglaban para sa iyo. Dilawan, pinklawan, yung tax ng ina mo na bantayan mo daw. Eto na. Malalaman na natin kung sino na, para sa mga pinklawan, dilawan, pati yung para sa ating lahat ang ginagawa na yan. Itong si SP Cayetano. Delikado ho yan. Sa totoong delikado yan. Pwede silang pasukin dyan. Guluhin na talaga usapan. Pwede. Tuloy lang tayo. Salamat, SP. I am acknowledging him, but I'll turn over the floor to him in a minute. Senator Amy Marcos and Senator Robin magpipreside na si Padilla. si everyone, I have here my letter. This is signed. I signed this on officially on June 2, but I informed him a week before that that as Blue Ribbon Chairman, as the chairman of the Blue Ribbon Committee, I am designating Senator Marcoleta as the chairperson of the subcommittee authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the
Philippine underwater privilege speech of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc. Nandito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which provides Section 20, subcommittees, delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. So, klaro po yun. Sayang lang kasi ang time at ang energy ng lahat ng tao na yung mga kasamahan mismo natin sa Senate ay nagbibigay po ng reason for people to doubt that this subcommittee is authorized to be formed. It is. So it's very clear in our rules. Hindi na to dinidebate kung gusto lang naman ng mga tao na maliwanag. So on that note, I will move to the side so Chairman Dante can take over, and then I will also be in a taxation hearing later, but I will be able to stay for a while. Thank you. Tuloy tayo kay Sen. Marcoleta. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi ko po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives, Martin Romualdez, at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Saldico, at inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin po na naimbita ko rin ang secretary ng DPWH o ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit Ito ho yung ginawang kaguluhan nitong Chichis Escudero kahapon. Wala naman matatrabaho. Binakanti lang yung mga Ginulo lang ho ni Chichis Escudero yung usapan. Pambihirang Chichis Escudero. nakita ko masyadong mahaba po ito. Ang sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat totoo lahat ng kanyang sinabi. At lalong-lalo na hindi ko na po ulitin. Wala na akong magtitiwala dyan sa Chichis Escudero na yan. Kahit kailan. Wala na akong magtitiwala dyan. Ang Walang politikong re-respeto sa mama na yan. sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, maging ako po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pinagpipilitan ang sarili namin na kami ang manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po inahirang, dala po ng tungkulin, ay binalikat ko po yun. At sa aking pagkakaalam, kinanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang yun po ay hindi nagtagal sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman
ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo po ang nakakalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11 na ng 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madadagdag sa kanila? Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, sa pangunguna ng Senate President Alan Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan, akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na skandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino po makakalimut sa inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Correct. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino ang dapat managot sa pangyayari ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas, nagtatago kahit walang humahabol. Ngunit yung taong matuwid, umuungal parang leon. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw nilang matanong dito. Pagkakataon na po ninyo ngayon, kayo magigiting at matatapang na ex-soldiers ng ating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapangan. Ang hindi po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling
parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko po, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng Ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng Secretary ng DPWH ay nagbigay ng isang referral report sa ating Ombudsman noong Nobyembre pa 2025. Ilang buwan na nakararaan. Baka isang taon na, o mag-iisang taon na. 26 pages na referral report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026, o noong April 2026, mayroon na pong complaint affidavit na ginawa ang Ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pa pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganun, madiretso na sa diig. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman pong punto nila. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi, ang importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ilibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing taong involved dito sa flood control nito. Ito ang multong ginawa nila at natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig ito, itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Ngayon, dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na doon sana pasisimulan ng mga tanungan, kayo pong nandito ngayon ang tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marerecord na po ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ng formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gusto kitagtanong? Nandun ho siya sa unahan ng ating video. Minsan kasi nasa average watch time natin nasa 13 minutes, 20 minutes, mga ganun lang ho. 20 minutes, 25. Para kung ano man sasabihin ni SP Cayetano dito, talagang yun ang unang marinig ng ating mga kababayan. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.